Kung akala mo na ang Pilipinas noon ay walang sariling sistema ng pera, nagkakamali ka. May ebidensya na tahimik na nagsasabing matagal na tayong konektado sa mundo at ang sikreto nito nakatago sa ginto ng Paracale. Pakinggan mo ito hanggang dulo dahil maaaring mabago ang pananaw mo sa kasaysayan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa ang kolonyal na impluensya. May sarili ng kalakalan ng ating mga ninuno. Hindi sila hiwalay, hindi sila nahuhuli. Sila ay aktibong kalahok sa kalakalan sa Asya at ang ginagamit nilang salapi, piloncitos, maliit, kasing liit ng butil, hugis patakukono. Pero may tunay na halaga. Ginagamit ito sa pagbili, sa palitan ng produkto at sa pakikipagkalakalan sa iba-ibang lugar. Pero saan nga ba nanggaling ang gintong ito? Dito pumapasok ang Paracale. Isang bayang kilala sa ginto, isang lugar na noon pa man ay sentro na ng pagmimina, daan-daang taon na ang nakalipas. Ang ating mga ninuno ay humuhukay na ng ginto, gamit ang simpleng kasangkapan, pero may malalim na kaalaman. Hindi ito basta pagmimina, ito ay sistemang bumubuhay sa ekonomiya. Ang gintong ito ay tinutunaw, hinuhubog, at ginagawang piloncitos, at dito nagsisimula ang misteryo. Walang marka ang bawat piraso, walang pangalan, walang eksaktong pinanggalingan. Pero ayon sa mga historiador, ang ginto ay maaaring mula sa iba-ibang lugar, Paracale, Butuan, Cordillera. Ibig sabihin, may malawak na network ng pinanggagalingan ng yaman. At ang mga piloncitos ay umiikot sa mga sentro ng kalakalan tulad ng Tondo at Cebu. Dito nagaganap ang palitan, ginto kapalit ng seda, ginto kapalit ng porselana, ginto kapalit ng pampalasa. At dito mo makikita ang mas malaking larawan. Ang sinaunang Pilipinas ay konektado sa China, sa India at sa buong Southeast Asia. Hindi tayo isolated, hindi tayo nahuhuli. Ang maliit na piloncitos ang nagsilbing tulay ng kalakalan. Isipin mo ito, mula sa lupa ng Paracale, hinuhukay ang ginto, ginagawang pera, dinadala sa mga sentro ng kalakalan at tumaabot sa iba pang bansa. Isang sistemang walang bangko, walang papel na pera, pero gumagana. Ito ang patunay na ang ating mga ninuno ay may organisadong ekonomiya, may kaalaman sa halaga, at may kakayahang makipagsabayan sa mundo. Kaya mahalaga ang kwentong ito dahil binabago nito ang pananaw natin. Ang Paracale ay hindi lang bayan, ito ay pinagmulan ng yaman. Ang piloncitos ay hindi lang ginto, ito ay simbolo ng unang sistema ng pera. At ang Pilipinas noon ay bahagi ng global na kalakalan. Sa madaling salita, ang gintong hinukay sa Paracale ang nagbigay buhay sa sinaunang ekonomiya, isang tahimik na puwersa na nag-uugnay sa Pilipinas sa mundo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ilang ganitong kwento pa ang hindi natin alam? Ilang lihim pa ang nakabaon sa ating kasaysayan? Kung gusto mo pang matuklasan ng mga ganitong kwento, like, share, at follow, para mas lalo pang mabuksan ang mga sikreto ng tunay na kasaysayan ng Pilipinas.